Gaya ni Tuta Soto, ito pang isang babae na to. Pag kayo bumabanat, expect na may balik sa inyo. Ano gusto nyo pag bumanat kayo, tahimik lang? Anong gusto nyo pag nagnakaw, tahimik lang? 'Di ba? Hindi kayo sasagutin. So, pag bumanat kayo, pag kayo binanatan, huwag kayong iyakin. O, eto, tingnan ninyo. Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Doon sa nung napanood ko to, tawa ko ng tawa. Alam ko yung iba sa inyo napanood nyo na. At yung mga hindi pa, ito, tapanoorin nyo. Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Tingnan niyo yung nasa likod, ha? Tingnan niyo yung nasa likod, tatawa. Magpinsan po ba si Saldico at saka to si Rene? Oh, si alias Rene ba to? Si Rene. Sorry. Si Rene ko. Oh. Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives? Sir? Oh, magkamag-anak ba? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po Ano? I have no familiar relationship. Familiar. Familiar. to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Type siguro to ni Boss Dada. Joke lang, Boss Dada. Ganito mga type ni Boss Dada. Hindi, aminado naman siya nagsasabi. Kasi, hindi raw sila magkaamag-anak ni Saldico at saka to si Renico. Thank you, Madam Chair. Hindi siya nakasagot, di ba? Hindi siya nakasagot. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, dinawit din ni BP Sara tong si Franz Castro tsaka si Claire Castro, di ba? Magpinsan daw sila. Ngayon naman, si Saldico at saka si Renico. Kung magkamag-anak. Hindi kaya, BP Sara, magkamag-anak si Franz Castro at saka si Saldico. Sila na yan eh. Medyo pagkapapare-pareha sila ng ugali, di ba? Hindi nyo napapansin. Parehas naman silang ugaling apat, si Saldico, kayo nang umisip kung bakit. Ay, lagay nyo dyan sa comment section. Bakit magkakaparehas na ugali si Saldico, si Renico, si Franz Castro at saka si Claire Castro? Ilagay nyo dyan sa comment section. Ito, tingnan ninyo. Tingnan nyo, sumagot! Ito si Renico. Ito, sagot niya. Sumagot. Si Renico na posibleng pinsan ni Saldico. Sabi niya, pinsan mo si Saldico? Kabataan Solon says, BP Sara's question is nonsense. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, baka sabi nga nila, baka hindi mo naaamoy yung sarili mo mabaho. Siguro hindi ka rin nakakakita kasi makapal yung salamin mo. Kabata-bata mo pa naman. Sayang, kulot ka naman din. Di ba? Sayang yung kakulot mo, hindi ka nag-iisip ng maayos. Hindi kasi alam ko yung mga ibang mga kulot, mga valedictorian yan, yung matatalino yan eh. Ikaw parang iba eh, medyo iba eh. Anyway, 'di ba? Sabihin ko sa iyo, sino walang nonsense ng tanong? Ikaw. Hindi mo naamoy yung sarili mong mabaho. Hindi ka nakakakita. Ang topic, abogado ka pa man din, ang hearing ay about doon sa mga travel budget ni BP Sara. Yung nagagastos palabas ng bansa. Ang tanong mo, about sa confidential funds. Alam mo, hindi lang nonsense yung tanong mo. Tanga ka. Yan ang problema sa inyo, ulitin ko. Bumabanat kayo. Pag kayo binanatan at kayo'y nagmukhang tanga, nagagalit kayo. Diba? Walang kakwenta. Alam mo yung tanong mo? Sabaw. Panuurin mo yung video mo. Wala kang ka-confidence magsalita. Naturingan ka pa man ding abogado. Wala kang kwenta. Tingnan mo, panuurin mo. Sige, ikaw mismo manood. Baka mahiya ka. Kasi ginawa kang tanga ni Sara. Totoo.
Ito, papakita ko sa inyo kung paano siya ginawang parang tanga ni BP Sara. Ang dahil dyan, ito pa yung isang sagot nitong si Renico. Ikaw, kaano-ano mo si Mary Grace Piatos? 3 years na, hindi mo pa rin maipaliwanag kung saan napunta ang 125 million na confidential funds. Galawang pusit, puro intriga. Ang corny, di ba? Alam nyo kung bakit? Ginawa siyang tanga ni BP Sara kanina. Kasi dapat yun sagutan. Nagulat siya sa tanong ni BP Sara. Hindi siya nakasagot. Sinabi lang niya, hindi siya kamag-anak ni Saldico. In short, binanatan siya ni BP Sara, hindi siya nakabanat pabalik. Teritoryo niya yun, ha? Abogado rin siya. Kulot pa siya. Nagmukha siyang tanga ron. Panuurin mo kung kaya mong kainin. Tapos, para siyang troll na naka-red alert. Para siyang natamimi. Di ba ganyan ang yan yung troll, parang naghang, ay, anong gagawin ko? Teka muna, isip tayo. Antayin natin yung GC ng ating manager kung anong sasagot. Hindi siya nakasagot agad. Keyboard warrior. Diba? Para kang yung mga trolls ngayon at saka mga keyboard warriors na naka-red alert. Dahil booking na si Saldi tsaka si Tambi tsaka si Bongbong. Di ba? Parang sa flip top. Nagkakasagutan sila doon, di ba? Flip top ba tawag doon? Di kasi ako mahilig doon eh. Nagsasagutan. Hindi po pwedeng uuwi ka ng bahay tapos doon ka magpo-post. Di ba? Sa kakagaganti. Wala na. Asaran, gusto mo ng asaran ba? Inasar ka, hindi ka nakaganti agad. Hindi ka nakasagot agad. Naghang yung utak mo. Bopuls ka na abogado. Hindi naman sinasabi nating matalino tayo. Kaya lang kasi yan po ang problema nitong mga ito. Nagpapasok ng issue na hindi naman kasama sa issue. Pag sila pinasukan ng issue, mapipikon. Tapos kung ano-ano ipapasok ulit. Wala na sa timing. Wala na. Dapat, kanina mo sinabi yan. Diba? Naghang ka doon, sis. Naghang ka. Sige, paulitin mo, panuurin mo ng panuurin. Na ma-depress ka. Mukha kanta. Ang ganda niya kung pagsabi niya yun, sumagot ka ng ganyan. Sagutan. Nablangko ka, Brad. Ay, sis. No, ito pa. No, tingnan niyo ang banat niya. Iyaking. Personal ang atake. Tularan niya ang tatay niya. Travel na lang siya abroad at huwag na bumalik. Tingnan mo itong bata na ito. Alam mo, dapat kahit galit kayo sa isang tao, dapat marunong pa rin kayo gumalang sa isang matanda. Yes. Di ba? Galit kayo kay PRRD. Alam ko, hindi lang ikaw, marami pang komunista, maraming mga komunista na galit din kay PRRD. Marami rin Pinklawan na galit kay PRRD. Pero wag personal attack. Kabata-bata mo, baka hindi ka naturuan ng tatay mo or ng mga magulang mo, hindi ko alam, or yung mga nare-recruit, dapat turuan nyo rin. Na yung mga nare-recruit nyo sa party list nyo, turuan nyo rin. Kasi, wag personal attack. Bagamat dating presidente si PRRD, ngayon po ay matanda siya, nakakulong, at siya po ay walang posisyon. So ngayon, ordinary citizen po siya. Just like me, just like maraming mga nanonood sa atin, ordinary citizen. Pero yun, dapat kiniconsider mo yung edad na.
bilang bata ka, kung gusto mo siyang banatan, banatan mo siya doon sa politika. At pasok. Ito kasi pinasok mo yung personal. Yung pagiging tatay. Di ba? Mali po yun. Kahit naman sa mga vloggers, sinasabi ko yan eh. Ganyan yung mga ibang vloggers na walang utak. Ayaw nila makipagdiskusyon about sa issue. Ang gusto nila puro personal attack. Bakit? Hindi nila kaya dito eh. Huwag po tayo pumunta ron sa personal attack. Doon lang tayo. Yung merong kinalaman sa tiyan ng taong bayan, sa baha, sa paghihirap. Ito, binabanggit mo na yung tatay na matanda. Diba? Wala kang klase. Anyway, alam ko lulusutan nyo yan. Sasabihin nyo, presidente naman dati. O sige. Huwag ka pa rin iyakin. Di ba? Huwag kang pikon. Aminin mo, nabara ka ni BP Sara, natameme ka, wala ka nasagot. Di ba? Bukas, baka marami ka pang sagot. Baka sakaling makabawi ka. Kasi yung iba sinasabi, quantity makakabawi. Dagdagan mo pa yan para makabawi ka. Pero si BP Sara, tinan nyo, simpleng-simple. Magkamag-anak po ba si Saldico at saka si Riddico? Bakit? Ano ba ngayon kung kamag-anak mo si Saldico? Wala kang budget. Wala kang budget. Sige. Sagot! Bakit napikon ka nung tinanong ka kung magkamag-anak kayo ni Saldico? Sige. Kaya ba si Saldico? Ang dami dyan sa kamera, mga tuta! Ang dami dyan sa kamera, takot kay Saldi at kay Tambi. Hindi ko nilalahat. Merong mga matitino dyan. No, ikaw, kasama ka ba dun sa mga matitino o kasama ka sa mga takot kay Saldi? Tinanong ka lang kung kamag-anak si Saldi. Nagpupuputok na yung ano mo dyan. Diba? Wag ganon. No, ito pa. O, kayo na lang humusga kung ito ba ay tuta ni Saldi at saka ni Tambi. Lagay nyo dyan sa comment section kung tuta to ni Saldi o ni Tambi. O, pero barado, isa pa itong barado. Oh. Yung mga talagang mga tagapagtanggol. Hindi gagawin ito ng ordinary congressman. Edi sinagot siya ni Kiko Barsaga. Ano ba ang gagawin ng mga ordinary congressman? Nagnanakaw. Patay! Basag! Totoo naman. Ano ba dapat ang gawin ng mga congressman? Ano ba ordinaryong ginagawa? Seriously. Ano ba? Hindi ko nilalahat Pero yan ang nangyayari ngayon. Naging ordinary ang pagnanakaw. Kaya ano ibig mo sabihin, hindi gawain ito ng ordinary congressman? Yung mga dating bawal at kinahihiya. Ngayon pinapangalandakan pa. Congressman namimigay ng akap. Di ba? Nag-i-insert, nagnanakaw. Tama ba yun? Hindi na po natin madidinay may insertions nangyari. Ang itinatanggi na lang, sino nag-insert. At diyan napunta yung nakawan. Di ba? Mabasag kayo. Ito pa. Grabe ngayon, Ang daming pikon na pikon. Ang dami pa rin nagtatanggol kay Saldi at kay Tambi. Pero tingnan natin, ngayong bumaba na si Tambi at hindi niya na mahawakan yung budget, sana yung mga tao, mga nagtatanggol sa kanya, ipagpatuloy yung pagtatanggol. Eto. News update. Pag-angat ng tiwala sa Kamara, bunga ng pamumuno ni Romualdez, sabi ni Garin. Garin, may tanong ako sa iyo. Tanong lang. Anong antibiotic ang tinitira mo? Saan ka nakatira? Sa Mars? Anong umangat ang tiwala sa Kamara? Seriously? Are you that stupid? Totoo lang.
Sa tingin mo talagang yung buong Pilipinas, karamihan, nagtiwala kay ano? Tumaas ang tiwala sa Kamara? Anong basis mo dyan? Survey? Ng Okta survey? Na mataas pa si Romualdez kesa kay Sara? Wow. Yan po daw ang katangian ng sinungaling. Pati sarili, pinapaniwalaan na. Di ba? Hindi ko alam kung anong pinagsasabay-sabay mo ba ang antibiotics, multivitamins, kung anong tinitira mo, kung tapos sa buwang ka nakatira. You are so out of this world. Kaya nga sinasabi natin, grabe ang kulto ni Tambi, no? Grabe. Nakakita natin na ganito naging ka-powerful si Tambi. Yung ganyang kahinang tao, hawak niya sa liig tong mga to. Diba? Kultong-kulto. Tumaas daw ang tiwala ng ang lupit. Kaya nga sabi ko, pag wala na sa pwesto si Tambi, makikita natin kung yung mga supporters niya na wala nang ibibigay si Tambi, nandyan pa rin sa tabi. O obserbahan namin, iisa-isahin namin lahat ng mga nagtatanggol kay Tambi. Sige, kahit nung panahon, pagdating ng panahon ni Sara, huwag kayong lilipat. Ha? Hindi namin kayo kailangan. Sisip-sip kayo. Pagtanggol nyo, tuloy-tuloy si Tambi. Kasi malapit na. Pinalitan na si Tambi ngayon eh. Kaya lang, masama nun, ang pinalit, kaalyado pa rin. Ang daming pikon na pingon ngayon kay no? Ang dami talagang. Kaya nga sabi ko sa inyo, naka-red alert yung mga trolls. Naka-red alert yung mga keyboard warriors. Ang problema, itong mga trolls, hindi gagalaw yan ng walang pera. Diba? So, unti-unti na yan mawawala. Kasi tatakas na yan eh. Ang daming pikon na pikon. Kaya nga tuwan-tuwa ako, diyan mo makikita na malapit na po mga kababayan. Kapit lang po tayo. Malapit na po matapos ang ating paghihirap. And isa-isa na po nagbabaliktaran. Abangan ninyo. Isa-isa na po yung magbabaliktaran. Lalo't lalo pag sumuporta na ang uniforme natin, ang pulis at sundalo. Tapos na po ito. Malaki po problema nila dito. Ito, tingnan natin. Sabi naman ni Garin din, huwag kang miyaw ng miyaw. Barado, sabihin mo muna sa kapwa mo, congressman, huwag nakaw ng nakaw. Marami ka palang kapwa congressman Garin na magnanakaw. Okay, sinusundan ko lang yung sinabi. Tropa mo ba? Marami ka, hindi, tanong ko lang. Kasi nabanggit ito ni Kiko Barsaga. Tanong lang. Garin, marami kang tropang magnanakaw. Tama nga naman. Di may punto. Kung weird man si Kiko Barsaga, okay lang. Hindi naman apektado yung baha. Hindi naman apektado yung pagtaas ng presyo. Ang importante, sinisiwalat niya yung mga magnanakaw. So bakit mo pakikialaman kung miyaw siya ng miyaw? Ang pakialaman mo yung nakaw ng nakaw. Kasi maraming Pilipino nagugutom sa nakaw ng mga congressman. Wala akong nakita na Pilipino nagutom dahil miyaw ng miyaw si Kiko Barsaga. Meron ba sa inyo na nagutom dahil nagmiyaw to ng miyaw? Medyo weird lang. Style niya yun eh. Hayaan na natin. Kanya-kanya tayong style. Diba? Style na yun, wala namang issue. Kasi ito si Garin masyadong defensive to eh. Nakikita ko na to sa diba? Nagkabarahan pa nga sila ni Congressman Marcoleta. Alam mo yung palingkera? Alam mo yung may vlogger na palingkera? Or politikong palingkera? Or spokesperson na palingkera?
or PCO Pelingkera. Ganun ang datingan nito. Ha? Parang pag ito naka-road rage mo, puputakan ka ng puputakan nito. Ha? Wala na. Ang problema, nakatapat siya. Sabi ko nga sa mundo, tapat-tapat lang eh. O di natapatan ka ni Miao, di ikaw mukhang tanga ngayon. Enjoy nyo while it lasts. Enjoy nyo. Babagsak din yung kinakapitan yung mayaman. Eto, puntahan naman natin tong katanda. Kanina galing tayo sa bata, tas napunta tayo sa palengkera, tas punta tayo dito. Ito parang walang kinatandaan. Ang tanda na, sinungaling pa. Nagkasakit ng lahat, binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na baguhin. Sinungaling pa rin. Basahin ko. Excuse me. I want to ask him if he has a recording of our conversation because we spoke on the phone for a few minutes and he's not supposed to name that I already committed to make a state witness of somebody I've never met in my life. Kasi nagkasundo itong istorya niyan. Doon sa mga hindi nakakalam. May pagkasunduan na si Marcoleta at saka si SOJ na bibigyan ng gagawing state witness tapos papapasukin sa protection program ang Diskaya. So nagkausap sila sa telepono, itinatanggi ni SOJ, ni Boying. Pero sabi ni Marcoleta, nag-agree siya. So, ito lang yan. Sino ang sinungaling sa tingin ninyo? Yan, ilagay nyo rin sa comment section. Ang sinungaling ba sa tingin ninyo si Boying o si Marcoleta? Diba? Kanya-kanya tayong opinion. Ako, in my opinion, sinungaling to. Bakit? Bakit siya naghahanap na recording? Dahil ba tinitingnan mo kung may hawak na ebidensya si Marcoleta? Alam na alam mo, bawal yun. Pag sinabi ni Marcoleta may recording siya, bawal yun. Siyempre, sige, ilabas mo. Bawal yun. Oo. Wiretapping yun eh. So, mate, pag sinabi niya wala akong recording, wala ka palang ebidensya eh. Di ba? Pero ilang beses na sinungaling to. Style talaga nito, yan eh. O ano sabi niya, hindi niya papapasukin ng ICC, pero pinapasok. Di ba? Sabi niya, paghuhulihin ko sila dito. Marami naging problema to. Kay Tebes, kay Bantag. Puro walang mga ebidensya. Kay PRRD. Yung ginawa kay PRRD. Makapal talaga mukha nito. Tapos, gusto pa maging ombudsman. May demanda. May bagong demanda to kay Baste, ha? Dinimanda ulit siya ni Baste. May bago siyang demanda. Dinimanda siya ulit. So, hindi siya pwedeng ombudsman. Alam mo, sagot. Hindi. Kahit may demanda ako. Basta inappoint ako ni Bongbong Marcos. Ganyang kakapal ang mukha nito. Nasa politika kayo. Dapat yun may conflict of interest, hindi ka pwedeng ombudsman. Alam niya yun. Pero wala siyang pakialam. Para sa kanya, basta malakas ako kay Bongbong Marcos. Pag ako inappoint ni Bongbong Marcos, kaya makikita natin kung bakla talaga to si Marcos, kung duwag siya sa mga Rimulya. Kaibigan niya si Torre. Tinanggal niya because of Rimulya. Ngayon, tingnan natin kung susuwayin niya, bawal yun, nakademanda, tapos gagawin mo ombudsman. Tingnan natin. Pag nilagay niya pa rin si Boying, wala ka talaga, Bongbong. Bakla ka talaga. Takot ka sa mga Rimulya. Ikaw naman, Boying, huwag ka naman parang kapal ng mukha mo. Diba? Kung pwede lang i-appoint ang presidente, magpa-presidente to. Kung may prime minister, magpapa-appoint to. Kung by appointment, ang prime minister o vice president, papa-appoint to. Ganyang kakapal ang mukha nito. Hindi talaga susunod sa batas. Alam naman niya yung mga prerequisites bago ka maging ombudsman. Diba? Ang dami mong kamag-anak na politiko, pambihira naman. Ay nako. Ito po,
Panuorin natin, ha? Pikon na pikon yung tuta. Nagalit. Si Bato kasi tinawag na tuta si Tito Soto. O, tingnan natin. O, pasok. Pa man magliyabang tensyon sa plenaryo, nag-break muna sa debate. Nang masuspende ang sesyon, dito na nakumpronta ni SP Soto si Bato sa noontime show comment niya. Ulit. Kita mo ka, sasagot, pakikita natin, interpret natin, ha? Ulit. Comment niya. Yung binanggit mo yung noontime show, hindi ko na lang pinatulan. Huwag ganon, napipikon. Napipikon, Tito Soto. Huwag ganon. Kita mo to. Sa totoo lang, mas maraming natulungan ang noontime show. Kita mo. Ayan. Ayan ang problema kay Tito Soto. Magbibigay siya ng komentaryo. Tapos hindi niya papangalanan. At sasabihin niya, hindi ko naman kayo pinangalanan na. Ang binibigyan ko ng ang sinasabihan ko yung mga trolls. 'Di ba? Kasi eto ang problema. Nagpa-interview ka. Tapos, bumanat ka sa interview mo. Tapos, sasabihin mo, hindi ko naman kayo pinangalanan. Tapos, sasabihin mo, binanata mo ang trolls. Pero tumatama talaga sa Senado. Kung babanat ka, Tuta Soto, huwag kang iyakin. Kailangan, bumanat ka eh. Siyempre, babanat pabalik. Nasaktan yung Senado eh. Tapos, ang palusot mo, hindi ka lang pinangalanan. Anong problema mo ngayon kung binanggit ni Bato yung noontime show? Kasi binanggit ni Bato na, wag po natin gawing noontime show tong Senado. Ba't ka tinatamaan? Diba? Kung wala namang masama sa noontime show, bakit parang sapul na sapul ka? Sa katunayan, hindi lang po talaga magaling sumagot si Bato eh. Pero kung ang nagbitaw nun si Marcoleta, o ang nagbitaw nun, si Cayetano, basag to si Tito Soto. Kahapon, di ba sinasabi niya, may palusot siya, may ginamit pa siyang batas na pwedeng magdesisyon ng Senate President. Napanood niyo ba yun? Binasag ni Cayetano. Mali ang pagkakaintindi mo sa batas. Sabi ni Cayetano, kahit tanungin mo sinong abogado dito, mali ka. Kasi hindi po pwedeng ang Senate President lang ang magdi-decide kung saan dadalhin yung mga resource persons na mga iniimbestigahan. Diba? In short, barado to si Tito Soto. Hindi nga lang magaling bumanat si Bato. Pero pikon eh. Diba? Huwag ganon, Tito Soto, tanda-tanda mo na eh. Puti na nga buhok mo. Ang tagal mo sa Senado. Kasi ang datingan mo, parang minamata mo yung mga bagito. Totoo naman yung ginagawa mo ng gulo eh. Ang ayos ng investigasyon. Pinadala mo roon. Diba? Hindi po, Tito Soto, tanggapin mo to. Hindi po si Bato lang ang tumatawag sa'yo ng tuta. Taong bayan na ang sumisigaw sa'yo. Huwag mo kaming tawaging trolls. Wala kang ebidensya. Dahil yung ginagawa mo may pagkatuta talaga. Itanim mo sa utak mo yan. Tanggapin mo yung katotohanan. Ikaw ang gumawa niyan eh. Tapos iyaking ka. Kaya kakantahan kita dahil dyan. Anong kanta ko? 1,000, 1 tuta, buong bansa, lubog sa baha. Wag kang pikon ha. Kasi dapat yun, hinayaan mo na lang eh. Tapos nagpa-interview ka, di ba? Kasalanan mo rin. Pero sabi ni Bato, ang mga negatibong komento sa Senate President, ang Senado bilang institusyon ang tinatamaan. Kaya sila kahit sa minorya ay damay din. If you go down, everybody goes down. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. The institution goes down. Kaya nga. Kaya nga ginawa kang tuta ni Martin.
Wag mo nang, alam mo Tito Soto, alam mo yan eh. You need to accept for you to repent. Naging tuta ka namang talaga. Pati nga mga kapwa mo senador, sinasabi Masakit sa amin yun. Kasi isipin mo, ang binanggit ng Diskaya, si Tambi tsaka si Saldi. Tapos wala kang tiwala sa Diskaya. Tapos ang gusto mong paimbestigahan mga kasama mo sa Senado. Hindi ko maintindihan bakit natutuwa ka na ang parang baho ay nasa Senado. Apaka self-righteous ng datingan eh. Masakit sa lamin yun. Kaya ito may nagtitikaran eh. May kami na sunado. 1,000 isang di pagkakaunawaan man ang kanilang haharapin, nagkakaisa naman silang mga dabarkad sa Senado na isulong ang makabubuti sa institusyon na magsusulong ng kapakanan ng buong bansa. Para sa agenda. Ayan.